Dear Papa Van, tawagin niyo na lang akong Tita Kat, 45 years old at kabilang sa mga milyong-milyong single. Yan kasi ang tawag sa akin ng lahat kahit di ko pamangkin ay Tita Kat talaga. Pero kung meron mang isang tao na gustong-gusto kong tinatawag akong Tita Kat, ay walang iba kundi ang nag-iisang pamangkin ko, si Maymay. At isa siyang teenager na madalas ay di maintindihan ng aking kakambal na tatay niya na si Carl. Kapag nakikita ko sila ay bangayan sila ng bangayan. Siguro dahil sa generation gap na rin. Strikto at makaluma kasi ang pamamaraan nitong si Carl sa pagpapalaki sa kanyang anak. Samantalang ako, chill lang, cool lang. Nakikisabay lang ako kay Maymay. Nauunawaan ko siyempre ang kalagayan niya bilang nadaanan ko na rin naman ang edad niya pero di kasi ganon si Carl. Kung ano ang nakagisnan niyang pagpapalaki sa amin ng mga magulang naming strikto at old school ay ganun din siya. Kaya siguro sila di nagkakasundo dahil di maintindihan ng bawat panig ang bawat isa. Kaya nga rin siguro ako yung paborito ni Maymay na tipong sa akin siya lumalapit para makahanap ng uunawa sa kanya. Tita Kat! Maymay! Aba, nagkakadibdib ka na ha? Bilhan na ba kita ng push-up bra? Ang tita talaga. Hindi pa kasya. Baby steps muna tayo. Baka baby bra ka mo. Namiss kita, Tita Kat. Ba't ngayon ka lang? Alam mo naman ang tita mo, madalas out of town. Alam mo na, maghahanap ng papa at wine. Sana all, tita. Hayaan mo, mahahanap mo rin ang papa mo at makakainom ka rin ng wine. Actually, may baon ako ngayon dito sa tote bag ko. Pwede kita patikimin mamaya. Dessert mo na mamaya. Uy, tita, itago mo nga yan. Mamaya makita ni Papa, mag-away na naman kayo. Yaan mo siya. Kuha ka ng 2 wine glass, tikman na natin ngayon bago kumain. Medyo nauuhaw ako eh. Tita, tinago ni Mama yung wine glasses namin eh. Okay lang bang ilagay yan sa mug? Hala, anong akala mo rito, kape? Turmeric? Kalokong bata to. Eh wala nga po eh. Kayo na lang po maghanap ng pwedeng baso dun. O sige ha, wait mo ako dyan. Ay tita, wait, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Buntis ka na? Sino ama yan? At pipitikin kong itlog sa lalamunan niya. Itlog sa lalamunan? Adam's apple, iha. Yun ang tawag ko doon. Kung ano-ano pong terms nyo, tita, nakakaloka. Ang lit. Syukano. Ano ba yung sasabihin mo kasi? Tita, pwede bang dun tayo sa kwarto ko? Ayoko doon, mapanghi doon eh. Grabe ka naman, tita. Nililinis ko na yun. Di na amoy ihi ng daga. Good. Dalaga ka na, dapat amoy dalaga na rin ang kwarto mo, hindi yung amoy sanggol. Mapanghi. Tara na dun, tita. Mukhang seryoso tong itatanong mo ah. Hulaan ko ulit. Tungkol ba sa love life to? Slight. Sabi na eh. Tara na. Akong bahala dyan. Expert ako pagdating sa love life. Charot! Sa akin pa talaga nang galing, hindi nga napapakinabangan tong ovaryo ko. Kuha na ako ng tumbler, tita. Tumbler? Para saan? Para sa wine po. Pambihira, anong akala mo dito? Baon ng kinder? Ay, sige, okay na yun. Mauna na ako sa kwarto mo, ha? Sige po, tita. Hindi ito ang unang beses na humingi ng advice sa akin si Maymay. Madalas sa akin ito lumalapit pagdating sa mga bagay na di niya magawang sabihin sa mga magulang niya. Kumbaga, para akong best friend niya, kaklase niya, BFF niya, ganun. Age nga lang ang pinagkaiba. Nakakatulong talaga ang pagiging liberated at chill ko dahil mas maluwag na nakakapagsabi sa akin si Maymay ng feelings niya. Alam kasi niya na maintindihan ko siya at di ko siya huhusgahan. Sa ganitong edad nila syempre need nila ang pag-unawa at support at mukhang sa akin niya yon nakikita.
May, hindi na mapanghitong kwarto mo Infer. Sabi sa'yo eh. Pero may fungi hindi carry. Tita naman eh. Joke lang. Pinapagaan ko lang nararamdaman mo kasi mukhang bigat na bigat ka dyan eh. Opo eh. So ano ba yon? Tita, upo tayo sa bed. Oh, sige. Kasi tita, may crush ako eh. Oh, tapos? Mukhang F-boy eh. Ay, bongga! Alam mo yung mga F-boy na yan, yun yung masisharap. I bet! Shh! Tita, ang ingay. Marinig ka ni Papa. Mag-away na naman kayo niyan. Eh di wow! So ano nga ang problema? Yun nga po. Mukhang F-boy eh. Paano mo nasabing F-boy nga siya? Eh, may feeling lang ako. So dahil sa feeling mo i-judge mo na siya? So di siya F-boy? Hindi ako sure. Ikaw may kilala ron eh. Ano ba naman, tita? Eh seryoso nga, paano ko malalaman kung hindi ko pa nakikita? Patingin ng social media niya. Ipapakita ko. Pero wag mong i-add ah. Wag na wag kang mag-wave, please lang. Aba kailan ko namang ginawa yon? Lahat ng pinapakita ko sa'yo na gusto ko, ina-add mo tas mini-message mo. Nilalakad lang naman kita para mapadali ang paglalandian nyo. Nakakahiya kaya. O di sige, patingin na. Sandali, tignan po natin dito sa phone ko. Yan po siya oh. Gwapo Magaling ka ring pumili, Infer. Tangos ng ilong no. Tapos mahaba yung pilik mata. Sana all! Saka tita, tignan mo to. Woo! Ang abs! Kumpleto! Tita, yung tattoo niya yung pinapakita ko, hindi yung abs. Wala akong pakialam sa tattoo niya. Hindi ko yung pwedeng kainin. At yung abs niya pwede. Wag niyo na pong sagutin. Well, base sa itsura at pananamit niya, mukha nga siyang F-boy. Yung mga post niya, puro chicks na may tattoo at mga babaeng madibdib. Naku, may left the group na. Kabog ka rito. Thanks sa support ha, tita. Pero hello, katawan lang ang maganda sa kanila. Ikaw, mukha pa lang, pak na! Check pa natin, baka sakaling malaman na natin kung F-boy siya. So ano na po? Browse. Beach photo. Out of town trip. Mukha siyang F-boy Sayang. Pero hindi naman ibig sabihin nun hindi mo na siya pwedeng kilalanin. Pero F-boy nga, di ba? Well, binase lang kasi natin sa itsura niya at sa mga post niya. Pero malay mo, front niya lang yon para pang-boost ng ego niya. Malay mo, seryoso pala siya. Saka check mo tong bio niya. Ano ba yung nasa bio niya? God loves you. God bless. And so? Maka-Diyos siya! Go! Ulam din yan! Tita, paano kung mali yung desisyon ko? Hindi naman masama magkamali sa mga desisyon Step 1 yun para maging wiser tayo next time. Wow, seryoso ko dyan bigla, tita. Kung ako lang naman kasi go lang, explore. Pero dapat alam mo ang limitations mo No chuk-chak, date-date ganyan lang, holding hands o kaya kiss at cheeks. Landi-landi lang pero bawal check-in. Grabe siya. At kung sakaling magchat-chat na kayo, screenshot mo at isend mo sa akin yung mga usapan nyo para ma-judge ko ang pagkatao niya. Gusto ko yan. Tama yan. Abot mo na sa akin yung tumbler. Mag-wine na tayo. Ini-stress mo ako. Sige, tita. Wait, kuha lang ako ng candy. Candy para saan? Para after wine, mag-candy ako, tas di ako maamoy ni Papa. Aba, wise ka na! Love it! At napatunayan nga naming F-boy ang lalaking yon after nilang mag-chat. Kaya ako na rin mismo ang nagsabi kay Maymay na i-block na niya bago pa siya maging marupok. Ginawa naman niya. Lahat ng sinasabi ko kay Maymay ay sinusunod niya. Ganun katindi ito magtiwala sa akin. Kasi ganun din ako magtiwala sa kanya. Mahal na mahal ko tong batang to.
Wala akong anak kaya siya ang nagsisilbing anak ko. Kaya kung sakali mang ganito ako sa kanya, kung di man ako strikto sa kanya ay dahil mahal na mahal ko siya at gusto kong maramdaman niya na may nakakaunawa sa kanya. Kung meron mang isang tao na di natutuwa sa akin ay walang iba kundi ang kapatid ko na si Carl, ang tatay ni Maymay. Kahit kambal kami niyan ay sobrang magkaiba kami ng pananaw. Tulad ng sinabi ko sa inyo, pa-old school ang gusto niya sa pagpapalaki sa anak niyang si Maymay samantalang ako, chill lang. Pang-millennial ang paraan ko. Saturday naman po pa. Minsan lang naman kami lumabas na mga kaibigan ko. Bakit lagi na lang kayong galit? Kasi late ka na umuwi. Napupuyat kami ng mama mo kaya hintay sa'yo eh. Di ba sabi ko naman po sa inyo malilate ako ng uwi? Yun na nga eh. Late ka pa rin umuwi at di ko gusto yun. Hindi namin gusto yun ng mama mo. Paano kapag may nangyari sa'yo dyan? Ang dami ng masasamang tao sa paligid mo ngayon, kung alam mo lang. Nag-iingat naman ako pa eh. Kahit mag-ingat ka, kung may makasulubong kang loko-loko dyan, wala rin. Binigyan ako ni Tita Kat ng pepper spray. Alam ko kung paano gamitin yon once na may lumapit sa akin. Bakit? Sa tingin mo, magagawa mo yun kapag nagpanik ka na? Magagawa ko yun. Hindi mo magagawa yun. Uso magtiwala sa akin pa, baka naman. Hindi naman sa walang… Hello guys! Tita Kat! Oh, mukhang may tensyon na naman dito sa bahay ah. Paano yung pamangkin mo? Late na namang umuwi kagabi. Hindi ko gets. Anong masama doon? Anong masama doon? 16 years old pa lang yung pamangkin mo, Kat! Anong oras ka ba umuwi, Maymay? 11 p.m. po, Tita. 11 p.m. lang naman, Carl. Pambihira kayo, mas late pa nga umuwi si Cinderella kaysa sa kanya eh. Talagang kakampihan mo pa siya, ha? Ang akin lang, let your kid enjoy her youth. Saturday naman kagabi. Pangtanggal lang ng stress sa school. Kailangan nila yun. Tama! Ikaw nga nung college ka, umaga ka na umuwi eh. Kat, please. Huwag mong gamitin yan. Lalaki ako. At dahil babae, hindi na pwedeng umuwi ng late? Unfair? Kaya nga, Tita, equality lang po, please. Ay nako, ewan ko sa inyong dalawa, ha? Sige, magkampihan kayo. Pero balang araw, makikita nyo na tama rin ako. When yon para ma-schedule ko na sa phone ko? Maymay, pag umalis ang Tita Kat mo, isara mo yung gate. Tampo much, Carl? Kat 1, Carl 0! Shh! Huwag mo nang gatungan at alam mong pikon yan. Tara sa kwarto mo, may dala akong chips and soda. Movie marathon tayo? G! Alam kong minsan o madalas ay nagkakabungguan na kami ni Carl ng prinsipyo sa pagpapalaki kay Maymay, pero sinasabi ko lang naman yung sa tingin ko ay tama at ganun din naman siya. Gusto ko lamang ipakita kay Carl na di rin naman maganda na lagi na lang sasakalin si Maymay sa mga pamamalakad niya sa bahay nila. Let her breathe, sabi ko. Bata pa eh. Pero di yun maintindihan ng kapatid ko. Oh, mukhang bad mood ka, kapatid. Wala. Ano ba nangyari? Tanong mo sa pamangkin mo. Oh, ano na naman ang pinag-awayan niyo? Ayaw kami i-accept sa social media eh. Bakit daw? Ewan ko ba dyan? Lahat na kamag-anak natin, friends niya sa social media. Puwera sa amin ng nanay niya. Baka hindi lang siya komportable na nakikita niyo mga pinagpo-post niya. Hindi siya magiging komportable talaga. Lalo na kung hindi magaganda mga pinopost niya. Talagang papagalitan ko siya. See? Yan ang dahilan kung bakit ayaw niya kayong i-accept kasi judgmental ka. Bakit? Masama ba na pagsabihan siya kapag mali ang ginagawa niya? Pero tandaan mo, bata pa rin siya at need niya ng taong uunawa sa kanya. At hindi ba kami yon? Sa nakikita ko ngayon, well, hindi. Hindi talaga. Kaya ayaw niya kami i-accept sa social media. Oo, at sa ibang bagay pa. Paano namin siya mauunawaan? Kung di naman niya ipapaunawa sa amin ang sarili niya. Hindi niya sabihin sa amin kung anong problema.
Sinasabi niyo naman kasi na huwag siyang sasagot kapag pinagsasabihan niyo siya. So saan siya lulugar? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Siya mismo yung ayaw makipag-communicate. Hindi kami. Siya ba talaga? Sure na? Final answer? Huwag ka na makipagpilosopahan, Kat. Wala ako sa mood para sa ganyan, ha? Masyado kang seryoso. Kalma. Hinga. Paano di kakalma? Sarili mong anak parang di ko kilala. Kilalanin mo kasi. Siya kusang lumalayo eh. Natanong mo na ba kung bakit siya lumalayo? Kahit tanungin ko, sigurado namang hindi siya sasagot. Pinangunahan mo na naman kasi. Bakit kaya hindi mo itry na lapitan siya para malaman mo? Hindi ko alam kung paano. Ikaw ang tatay. Alam mo dapat kung paano. Oo nga, ako yung tatay. Ako yung magulang. Pero ang lagay, parang ikaw pa yung magulang niya eh. Sa'yo nakikinig, sa'yo lumalapit. Ramdam ko ang hinanakit ni Carl base sa boses niya. Gets ko rin naman siya. Wala nga akong anak pero ramdam ko naman ang hirap na sarili mong anak di malapit sa'yo. Ewan ko ba sa mag-amang to kung bakit hinayaan nilang lumaki ang pader sa pagitan nila. Sana nga maayos nila to. Kasi madalas ako rin ang naiipit dito Binalak kong kausapin si Maymay matapos ang naging pag-uusap namin ng tatay niya. After ng trabaho ko dumiretso na ako sa bahay nila para naman mapag-ayos na sila pero nasa labas pa lang ako ng bahay nila ay nagsisigawan na sila. Para mo naman akong kinukulong pa Anong kinukulong? Hoy, kayong dalawa kala niyo mga tandang kayo kung mag-away. Rinig kayo sa labas, konting kahihiyan naman. Yang pamangkin mo pagsabihan mo. Hindi lalala ang problemang to kung hindi siya sumasagot. Sinasabi ko lang po yung side ko. Anong masama doon? Masama kasi alam mo nang mali ka, pero nilalaban mo pa rin ang sagot mo. Paano nyo po malalaman na mali kung hindi nyo pa nga po napakikinggan yung side ko, di ba? Uso naman po makinig. Bakit di nyo po itry para magkaintindihan tayo dito at di lang puro ako yung nakikinig sa inyo? Tinan mo, Kat! Tinan mo! Sumasagot na Sasagot po ako talaga kasi kapag nanahimik naman po ako, sasabihin nyo sumagot ako. Kapag sumagot na ako, sasabihin nyo manahimik ako dahil bastos ang sumasagot. Saan po ako lulugar doon? Lumugar ka sa tama. Bata ka pa. At ako ang tatay mo. Mas matanda ako, kaya mas alam ko kung ano ang tama. Di naman po lahat ng pagkakataon tama kayo pa. Tinan mo yung mga sagot mo. Kung sino-sino kasi nakakasama mo, kaya dinudumihan nila yung utak mo. Hindi naman po ako tinuturuan ng mga nakakasama ko ng mga sinasagot ko sa inyo. Sa akin po to galing. Sa akin po bilang anak nyo kasi minsan sobra na po kayo Sana maunawaan nyo naman po na gusto ko ring enjoy yung pagkabata ko. Pwede mo ma-enjoyin sa tama. At hindi ang ginagawa mo ngayon. Carl, may tama na please. Kumalma na. Isa ka ba, Kat Ikaw ang lagi nakakasama ng batang yan. Kaya ganyan mag-isip yan tulad mo. Magkaiba kayo, Kat. Lalo na sa edad. Yung mga ginagawa mo, huwag mong hilahin dun si Maymay. Dahil may oras siya para doon. Hala, ako? Ano bang naturo ko sa kanya na hindi pa oras, Aber? Yung pagkalulong niya sa social media. Excuse me, ako ba yun? Siya pa nga nagturo sa akin mag-social media Yung pag-uwi niya ng late. Every Saturday? Napag-usapan niyo na yun, di ba? Once a week lang lumabas ang anak mo. Huwag mo naman masyadong istresin at ikulong dito sa bahay. Tao rin yan, gustong maging masaya. At kami na nanay niya. Magiging masaya ba kung alam namin na baka kung ano mangyari sa kanya sa labas? Paano ako mapahamak yan? Paano ako mabuntis? Yun agad talaga ang iniisip mo? Wala ka bang tiwala sa anak mo? Wala ka bang tiwala na matalino yung batang yan para hindi gawin yung iniisip mo? Honor student ang anak mo, Carl! Alam na niya simula pa lang kung anong mali sa tama. Bata pa yan. Wala pang alam. Yan ang problema sa inyo, Papa Porket bata pa ako, wala kayong tiwala sa mga desisyon ko. Maymay! Bumalik ka rito! Ako nang kakausap. Kumalma ka na dyan. Wag na, Kat. Baka kung ano pang panlalason sa utak ang gawin mo sa anak ko. Di ba parang ikaw na nga yung lumalason sa utak ng anak mo?
Nilalason mo sa kawalang tiwala mo sa kanya. Naging bata ka rin. Alam mo kung gaano kahirap yung pinagdaanan natin kina nanay at tatay dahil sa sobrang higpit nila. Nakulang na lang, pati paghinga natin ikalkulado pa. Tingnan mo nangyari sa atin. Lumaki tayong may takot sa kanila, di ba? Hindi natin masabi yung nasa utak natin at kung ano man yung nararamdaman natin, di ba? Sana nag-gets mo naman yun sa anak mo. Kailangan niya ng isang taong makakaunawa sa kanya, huwag mong hintayin na sa iba pa siya maghanap niyan at baka doon pa siya mapasama. Pinaunawa ko kay Carl ang kalagayan ni Maymay. Bago ito, nakumbinsi na may mali rin siya sa kanilang dalawa. Ngayon namin na-discover pareho na siya ang naglagay ng malaking pader sa pagitan nilang mag-ama. At nag-promise naman ito na handa niyang sirain na ang pader na yon para maging close na silang mag-ama bago mahuli ang lahat. Pero sa ngayon, ako muna ang pinalipat niya kay Maymay dahil alam niya sa pagkakataong yon, sa akin nagtitiwala ng lubos ang anak niya. Kumusta na? Okay lang po. Masama pa rin ba ang loob mo kay papa mo? Dati pa po, wala nang bago. Pero gets mo rin ba kung bakit ganun si papa mo? Hindi po. Kahit kailan hindi ko siya maiintindihan kung bakit ganun siya. Mahal ka lang niya. At takot siya na may mangyari sa iyong masama, na baka mapariwara ka. Ganun ba ako kapariwara sa paningin niya? Na bawat galaw ko iisipin niya agad na mali at may mangyayaring di maganda sa akin? Tita Kat, tiwala lang naman yung kailangan ko eh. Bakit hindi niya maibigay yun? Alam mo naman, dati ko pa sinasabi na old school ang tatay mo eh. Ganyan kasi kami pinalaki ng magulang namin. Ng lolo't lola mo. Pero bakit kayo chill lang? Kayo naiintindihan niyo ko. Di ba dapat po siya yung mas unang nakakaintindi sa akin kesa sa inyo? Kasi anak niya ako. Tulad nga ng sabi ko sa'yo, magkaiba kami ng tatay mo. Kahit kambal kami niyan, magkaiba pa rin kami ng pananaw at personality. Ako yung gulang na klase ng tita, siya yung no na klase ng tao. Stricto siya, ako maluwag. Pero kahit magkaiba naman kami, iisa lang naman ang dahilan namin kung bakit namin to ginagawa sa'yo. Kasi mahal ka namin. Magkaiba lang talaga kami ng paraan ng pagpapakita sa'yo. Kumbaga, balanse lang. Gets ko naman yung tite. Pero sobra na po siya. Sana man lang magtiwala siya sa akin kahit minsan lang. Gets kita sa part na yan, bebe. Gets na gets. Ang hirap nga nang hindi pinagkakatiwalaan ng mga tao sa paligid mo, lalo na yung mga taong mahal mo. At nasabi ko na yan sa kanya. At sabi ng papa mo, ayusin niya yon. Sinasabi niya lang yan, Tita Kat. Ano pa bang kaibahan mo sa kanya ngayon? Ikaw naman yung walang tiwala sa kanya ngayon. Siya naman po yung nauna eh. Kaya nga, sabi niya babaguhin na niya yon. Susubukan na niya magtiwala sa'yo. Kaya dapat ikaw din magtiwala sa kanya, hindi ba? Para fair. Thank you, Tita Kat ha. Sus, wala yun. Alam mo namang ako ang referee ninyong mag-ama. I mean, thank you po sa lahat-lahat. Sa tiwala, sa friendship, ganyan. Sa inyo ko unang naranasan yung pagkatiwalaan eh. Ang sarap kasi nung feeling na yun. I know. Sino ba namang ayaw ng pinagkakatiwalaan, di ba? Knows na knows ko ang feeling mo dyan, girl. Yung parents namin ng papa mo? Kung grabe yun, walang tiwala sa akin. Sabi nila sa pagiging liberated ko ako ang unang mabubuntis at mag-aasawa. Ang lagay, yung papa mong una nag-asawa at nagkaanak. Samantalang ako, alam na, fresh pa rin ang ovaryo. Kaya sabi ko, hindi ko yung gagawin sa magiging anak ko. Yung hindi magtitiwala, hindi naman ako nagkaanak kaya. Kaya sa akin yung ginagawa yun ngayon? Sa akin kayo nagtitiwala? Truth! Wag na magdrama dyan please. Panira ng false eyelashes tong usapan. Halika na sa labas, mag-usap na kayo ng papa mo.
Tita, wag po muna. Nahihiya pa ako eh. Anong gagawin natin ngayon? Magkukulong lang dito sa kwarto mo. Mag-movie marathon muna. Paano kung naiihina ako? May arenola po sa ilalim ng kama ko. Kaya naman pala lagi mapanghirito eh. Grabe ka, tinatapon ko naman po yung laman yan lagi ah. Dalaga ka na, huwag ka na mag-arinola. Nakakawala ng ganda. Ano pong gagawin ko? Umihi ka na lang sa kama tapos i-blower mo. Tita talaga, puro kalokohan. At kadugyutan. Matapos nga ang gabing yon, nang pareho na silang kumalmang mag-ama, ay nakapag-usap na sila ng maayos. Pare-parehong may mali sa sitwasyong yon. Ako rin naman may mali. Dahil nga masyado akong liberated at fun, nababaliwala ko na yung limitation na nilalagay ni Carl sa kanya na kailangan din naman bilang magulang. Gets ko si Carl kung bakit ito ganun kay Maymay. Siyempre magulang ito. Takot lang ito na may mangyaring masama kay Maymay. Palibhasa, di naman ako magulang kaya di ko alam yung ganung feeling. Basta, keme lang sa akin ang lahat. Kumbaga, goal lang ako kung saan magiging masaya at maluwag. Wala rin namang masama kasi di naman puro dapat stress sa buhay. Need ding mag-enjoy, di ba? Dapat balanse lahat. Lahat kami may natutunan sa sitwasyon na yon at klaro na sa lahat kung ano ang pinanggagalingan ng bawat isa. Sana nga forever na ang unawaan na to. Maraming salamat Papa Van sa pagbasa at pagbahagi ng aking kwento sa lahat ng mga tagapakinig ninyo. Sana ay may natutunan kayo, di lang sa akin, kundi sa mag-amang Carl at Maymay na rin. Lubos, naka-forever ninyo, Tita Kat. Minsan lang sa mundo isinilang ang isa ako sa kabilang dako ay nilalang at kabiyak ng puso. Paglipas ng panahon, kasabay ng ikot ng mundo, landas ay natagpo. Pag-ibig